Ito na. Kausapin po natin ang isa sa mga Senator Judges, Senator Alan Peter Cayetano. Senator, magandang gabi po sa inyo. Anthony at Jerry, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng ating mga kababayan. Kayo po yung nag-motion kanina para mapagbotohan yung naging ruling ng presiding judge doon sa pagharap sana ni Corona at ng kanyang buong pamilya, di ba, Senator? Opo, Jerry, kasi kahapon in-approach ko si Senator Enrile at sabi ko bilang isang abogado, medyo hindi ko matatanggap yung decision because I think it's contrary to law and I don't want na makriticize kami ng mga abogado today. So I was expecting na mag-caucus kami pero dahil sabi sa floor ko na lang i-bring up, gusto ko lang i-clarify, Jerry. No? Number one, ang prosecution at defense ay hindi pwedeng humingi na magbotohan kung ayaw nila yung decision ng presiding officer. Ang pwede lang yung judge. Okay. So I have to do it myself. Number two, I agree kasi yung ruling na hindi pwedeng ipatawag ang Chief Justice. Pero yung subpoena kasi is a compulsory process, ibig sabihin inuutusan mo mag-appear, no, ang isang tao. Pwedeng gawin yan sa asawa, sa anak, at doon sa manugang. Kung gusto ko na ipatawag sila is irrelevant. Hindi ko sinasabing gusto ko silang ipatawag. Ang sinasabi ko, karapatan ng prosecution, ipatawag sila. Kung ang depensa ay may papatawag din, tatayo din ako para sa kanila. Ang sinasabi kasi ng ruling ng Senado, pag nakaupo na sa witness stand yan at sabihin niya, hindi kami pwede mag-testify laban sa aming ama o sabihin ng asawa, hindi kami pwede mag-testify. So ang sinasabi ko, wag natin shortcutin. Dahil ang sinasabi ng batas, pag hindi ka akusado, pwede kang ipatawag. Pag nakaupo ka na doon, maghihintay ka ng tanong. Kung yung tanong ay covered nung disqualification or covered nung privilege, doon ka lang pwede magsabing hindi ko sasagutin yan dahil meron filial privilege o meron marital communication. Isa sa sinasabi halimbawa ni Professor Wigmore na kinukot yan ng mga matikan mga professor ng law na ang asawa ay pwede mag-testify kapag kasa'y ahente nung kanyang asawa sa pagbibili halimbawa ng lupa. Okay. No? Kasi sabi niya kung hindi, magtatago na lang parati yung asawa doon sa asawa. At yun ang gagawin. No? So ang stand ko kanina, hindi siguro maganda na mali ka agad ang gawin ng Senado na hindi payagan ipatawag itong mga to. Ngayon, kung dapat ipatawag o hindi, nasa prosecution na yan. But my statement has nothing to do with the innocence or the guilt ni CJ. No, ang pinag-uusapan lang dito, pagsusupina lang. So, ang depensa man ang humingi, ganun pa rin magiging stand ko. Teka mo muna, paano ho yung halimbawa, binanggit nyo example yung asawa, paano nga ho kung may active participation yung asawa, doon sa problema o doon sa ikinakaso doon sa lalaki, sa spouse. Paano ho yun? Hindi niya pwedeng i-invoke yung privilege na hindi niya dapat na yung sa self-incrimination, hindi ho pwedeng i-invoke yon? Yung self-incrimination, personal yon. So kung ang kinakasuhan mo yung asawa or kung may sasabihin siya na siya may incriminate, kahit kailan pwede niya sabihin yan. Okay. Pero ang akusado, Jerry, hindi pwede niya sabihin, ayoko maging witness. Pag ikaw ay akusado, hindi ka upo sa witness stand. Hindi talaga yun. Tanggap natin yun. Pag hindi ka akusado, dapat nandun ka muna, depende sa tanong. So pag tinanong halimbawa, eto bang titulo na sa pangalan mo? O yan ba ay pagte-testify laban sa asawa? O yan ba ay question lang o fact? Kasi kung nandun talaga yung pangalan mo. Kung ang susunod na tanong halimbawa, sinabihan ka ba ng asawa mo na bilhin yung lupa na yan o saan galing ang pera niyan? Yun, baka maaring sabihin na ng lawyer na sandali lang, covered yan ng privilege o ng disqualification. Pero ang problema, may exceptions din yan. Yan ngayon magruruling ang judge. I'll give you another example, Jerry. No? Let's say si Anthony meron siyang expose sa XXX. Pinatawag siya ng korte ngayon. Iba yung sabihin ng DZMM na hindi mo pwedeng ipatawag si Anthony dahil mali yun. Pwede mong ipatawag si Anthony. Pero pag tinanong si Anthony, sinong source mo? Ay pwede niya na sabihin ngayon. Ang mga media men ay meron source privilege at so, hindi ko sasagutin yung tanong na yan. Ang sinasabi niyo, Senator, dalawang bagay ito. Isa, yung pagpapatawag, ibig sabihin yung pagsubpina, at isa naman, yung pagsasalita niya o pagsagot niya sa mga tanong pag nakaupo na siya doon. That's right. Kasi hindi lahat ng tanong will be considered testifying against your father, husband, or
or yung ascendant or descendant. Pangatlo, Anthony, very, very clear, no? May Supreme Court case na nagsabing pagka in-law, no? Ibig sabihin manugang, ay hindi to covered. Doon sa ruling namin sa Senado kanina, pati yung son-in-law ay kinover doon sa privilege na hindi pwede mag-testify against the father-in-law. And decided na to ng Supreme Court. That's why hindi ko pinayagan sarili ko na hindi tumayo dahil ayoko ngang ma-associate sa isang decision na tingin ko klarong mali. But since sa Senado, majority rule tayo, diba, yun ang interpretation ng majority, susunod tayo doon. Pero balikan ko lang ho yung sa asawa. Di ho ba't kaya nga ho pinapatestify ang isang asawa tulad dito sa particular na kasong ito para makakuha ng ebidensya para i-convict yung kanyang spouse. So any statement, any testimonies na manggagaling do sa wife damaging, magiging magiging ebidensya laban do sa kanyang asawa. So totally kabuuan magiging disqualified do talaga siya as witness. Logically, Jerry, pwede mong i-assume yan. Pero yun ang sinasabi ko na shortcut yan. Bakit? Kasi pwede mo siyang ipatawag. Kung halimbawa, itatanong lang sa kanya, sa'yo ba itong property na to? Yung pangalan mo ba na to? Ito ba pirma mo? Diba? Would you consider that already testifying against her husband? Number two, ang privilege, pwede i-waive yan, ha? So, maraming pagkakataon na pag pinatawag ng anak o asawa, biglang magsasalita siya doon. Pero yung disqualification, yung asawa ang magsasabing, wag yung asawa ko, hindi pwede. Kaya ko sinasabing shortcut, Jerry, di ba, na payagan mo muna na sa chair niya. Kasi hindi totoong lahat ng sasabihin niyan ay testimony na against her husband. No? Now, number two, Jerry, kasi magkaiba yung yung marital communication, ibig sabihin yung napag-usapan sekreto ng mag-asawa, at iba din yung disqualification dahil mag-asawa kayo. Iba din ang rules niyan at ibang exceptions niyan. So under the law, there are certain exceptions, yung mga abogado na mag-aaway. So ang ibig ko lang sabihin, Jerry, wag natin pangunahan ang prosecution at depensa. So kung yun ang gusto nilang ipatawag at karapatan nila ipatawag ninyo. Alimawa, tignan nyo si Mrs. Ligot, di ba? Pinatawag din naman namin sa Senado. She also has the same rights na karapatan ni Mrs. Corona. Pero nung sinabi niyang, I might incriminate myself, hindi na kami nagpursige. Opo, dahil karapatan nila. Okay, doon po nga tayo sa ibang bagay. Total, natalo po pala kayo dyan sa botohan. 14-6. Opo. Doon po sa isang bagay na, okay, pumayag na nga ang impeachment court na Article 2, itong SALE ang talakayin. Pero ang prosecutor pa po ang humiling na wag na nga muna. At wala pa kaming parang practically hindi naman pala handa yung defense. Kayo po ba naniniwala na unprepared talaga yung prosecutor kanina? Actually, Jerry, na pakinggan ko yung mga text at kanina ko pa sinasabi sa mga kapatid natin sa media dito, ayaw ko magpakita ng kahit anong bias o prejudice, no? Kaya ayaw kong bansagan yung ginawa nila. But let me say this na lang, no? Sana, first and last time na ito yung mangyari. Whether unprepared or whether miscommunication or misappreciation ng kung anong dapat at pwede nilang gawin. Sa korte kasi meron tayong tinatawag na pre-trial at meron tayong pre-trial brief, no? So ang nangyayari dyan ay nandun sa pre-trial brief, anong ebidensya i-present mo, anong papatunayan mo, sino ang witness. So para bang may kodigo, kasi unlike a party na pwedeng surprise party o unlike yung isang gera na element of surprise is desirable, no? Sa trial, hindi. Kasi kung matindi ang ebidensya mo, kahit surprise yan o hindi, kung matindi ang ebidensya mo, hindi dapat nagbabago yan. Ang problema po, dahil hindi naman tayo nagkakaroon ng impeachment na madalas, siguro hindi nagkaintindihan na pwedeng ganun ang gawin. Hindi mo rin masisi ang depensa na ang natural na paghandaan nila yung number 1. Kaya nga naunang number 1 sa number 2, no? Pero in this case, naunang number 2 sa number 1. Pero ginamit naman natawa ka na actually, ha? Hindi ebidensya yan, ha? Matter of fact yan. Ngayon, ang sinasabi naman ni Justice Cuevas, it's a matter of discretion sa korte kung papayagan yung charge number 2 na pinayagan naman namin. But obviously, yung witnesses nila, kaninang umaga pa lang sinupina. So,
sana first and last time na ganito ang mangyari para nga tuloy-tuloy yung trial at hindi masira yung focus at napupunta doon sa whether or not prepared ang defense or prosecution or pareho. Opo. Pero yun, tama ho kayo, Senator Alan, na kailangang ma-project talaga ninyong lahat kayo dyan na impartial kayo. Pero meron hong nakapuna kagad at may nag-a-analyze na based doon sa laman ng inyong motion, particular dyan sa issue niya na kung dapat bang ipatawag si Corona at ang kanyang buong pamilya, para daw, andun kayo sa anti-corona. Lalo na kung susundan na yung mga sumama pa sa inyo, si Senator Pia, sino ba yung isang mga taga-Liberal Party ay kasama rin ninyo? Actually, yung mga taga-Liberal Party sa kabila bumoto. Drilon? Si Senator TG Guingona ang bumoto para Senator kasama TG. ko, no? But Manny Villar, kasama NP, yung NP pala. NP. Let me clarify, no? Ang pinagbotohan namin hindi yung guilt or innocence ni Chief Justice. Ang pinagbotohan namin, may karapatan ba na magpatawag ng witness o hindi. Ngayon, kung ang witness dumating at palpak, edi nagkamali ang prosecution. Kung dumating ang witness at magaling, di mabuti. Diba? Kasi nasa sitwasyon kami na sala sa lamig, sala sa init. Kung hindi ako nagsalita, ang komentaryo bukas ng ibang mga abogado, mali naman ang interpretasyon nyo ng batas. Bakit nyo pinigilan ang prosecution na pwede naman nilang ipatawag yon? Kahit sabihin mo pwede nila patunayan sa ibang paraan, hindi para sa amin na turuan sila kung sinong dapat patawag at hindi. Pero may karapatan sila na ipatawag to. So, halimbawa bukas, Jerry at Anthony, no, may gustong ipatawag ang team ni Chief Justice, no, yung defense. Tatayuan ko rin yon, yung karapatan nila na magpatawag ng witness. Okay. But it's not an indication na pumapanig na ako sa kaliwat o kanan. Buti po, kilaro niyo yan. Senator Alan, maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi at maraming salamat sa pagbabantay niyo at medyo nahahampas ng 2x2 yung ibang mga pangyayari ngayong araw na to. Thank you very much po, Senator Alan Peter Cayetano.